Hello mga kaswerte. May tanong ako sa inyo. Paano nyo malalaman kung ang gambling ay entertainment pa rin ba? O nagsisimula ng kontrolin ang buhay mo? Kasi sa totoo lang, hindi naman bigla-bigla nalululong ang isang tao. Hindi naman pagising mo sa isang araw, sasabihin mo na lang sa sarili mo na addicted ka na. Unti-unti yan. Minsan, nagsisimula lang sa curiosity, minsan sa boredom, minsan paghahanap ng extra excitement. At bago mo mamalayan, mas marami ka ng oras, emosyon, at pera na inilalagay dito kaysa sa plano mo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga senyales na maaaring hindi mo napapansin. Hindi ito para manghusga, hindi rin ito para manakot. Isa lamang itong awareness content based sa mga nakikita ko, natututunan ko, at mga karanasang nasaksihan ko sa aking journey. Kaya kung interesado ka sa topic na ito, samahan mo ako hanggang sa dulo. Welcome back mga kaswerte. Kung bago ka sa channel na ito si Rose sa Red and Rose Vibes. Dito tayo magkukwentuhan tungkol sa iba't ibang karanasan ng life lessons, awareness topics, at mga bagay na maaaring makatulong sa ating lahat. At bago tayo magsimula, gusto kong linawin ang video na ito ay hindi pagpo-promote ng gambling. Hindi rin ito financial advice, hindi rin ito pag-aatake sa kahit anumang kumpanya o platform. Ang layunin ng content na ito ay magbigay ng awareness at magbahagi ng perspective based sa personal experience at observations. Dahil sa panahon na ngayon, napakadali nang makapaglaro. Isang pindot lang sa cellphone, ilang segundo lang, at pwede ka nang makapasok sa iba't ibang online games. Kaya mahalaga maintindihan natin kung kailan entertainment lang at kung kailan ito nagiging problema. Unang senyales, hindi ka na makahinto kahit gusto mo. Sinasabi mo sa sarili mo na last game na, pero may kasunod pa at may kasunod pa ulit. At maya-maya, ilang oras na pala ang lumipas. Maraming tao ang nagsasabi, kontrolado ko naman eh. Pero kapag sinubukan mo ng tumigil at nahihirapan ka, maaaring may dapat ng pag-isipan. Tanungin mo ang sarili mo. Ilang beses mo nang sinabi na huling laro na? Ilang beses mo na rin sinubukang huminto ito pero bumalik ka pa rin agad. Kung paulit-ulit itong nangyayari, baka sinyalis na yan na hindi na simpleng entertainment lang ang nangyari. Pangalawang sinyalis, lagi mong iniisip na ang gambling. Kahit wala kang nilalaro, iniisip mo pa rin. Ganun yun. Iniisip mo ang susunod na laro. Iniisip mo kung ano ang nangyari kahapon. Iniisip mo kung paano makabawi. Iniisip mo kung kailan ulit maglalaro. Kapag isang bagay ay nagsisimula ng sakupin ang isip natin kahit sa mga oras na dapat nakafocus tayo sa pamilya, trabaho, negosyo, o personal goals, mahalagang mapansin natin iyon. Diba? Dahil ang oras at attention natin ay napakahalaga.
At minsan hindi natin namamalayan na unti-unti na itong nauubos. Pangatlong senyales, hinahabol mo ang talo. Ito ang isa na pinakapanganib, ang tinatawag na chasing losses. Natalo ka, sabi mo babawi ka lang, natalo ulit, sabi mo isa pa, at kapag hindi pa rin bumalik ang talo mo, mas lalo mo gustong maglaro. Ang problema dito, hindi mo na napapansin na hindi ka na naglalaro para mag-enjoy. Naglalaro ka na dahil gusto mong habulin ang nawala. At kadalasan, kapag emosyon ang nagdidesisyon, mas mataas ang posibilidad na magkaroon ka ng mas malaking problema. Pang-apat na senyales, apektado na ang budget mo. Isa pang mahalagang senyales ay kapag naaapektuhan na ang budget mo. Yung perang para sana sa ibang bagay ay napupunta sa paglalaro. Hindi naman kailangan milyon ang mawala para masabing may problema. Kahit maliit na halaga, kung naaapektuhan na ang iyong pang-araw-araw na gastusin, dapat mo nang pag-isipan. Tandaan, hindi nasusukat ang problema sa laki ng pera. Nasusukat ito sa epekto nito sa buhay mo. Panglimang senyales, nagtatago ka na. Kapag nagsisimula ka na magtago ng impormasyon tungkol sa paglalaro mo, hindi mo na sinasabi kung magkano na ang nagastos, hindi mo na sinasabi kung gaano ka kadalas maglaro. Minsan, nagdi-delete ka na ng mga messages. Minsan, nagtatago ka na ng mga transaction history. Tanungin mo ang sarili mo, kung wala namang mali, bakit kailangang itago? Diba? Minsan, ang pagtatago ay senyales na alam na natin sa sarili natin na may dapat nang baguhin. Pang-anim na senyales, apektado na ang mental health. Isa ito sa pinakamahalagang pag-uusapan ay ang mental health. May mga tao nakakaranas ng stress, anxiety, pagkairita, pagkalungkot, at minsan kahit tulog ay naaapektuhan. Kung panalo, sobrang saya. Kung talo, sobrang lungkot. Parang roller coaster ng emotion. At habang tumatagal, nakakapagod ito. Hindi lang sa isip, pati sa katawan. Kaya mahalagang bantayan natin ang epekto nito sa ating emotional well-being. Kaya mga kaswerte, gusto kong sabihin na ang video na ito ay hindi para sabihin pare-pareho ang karanasan ng lahat. Magkakaiba tayo. May mga taong nakakapaglaro ng responsibly. May mga taong hindi naman naaapektuhan. Pero mayroon ding mga taong unti-unting nahihirapan nang hindi nila namamalayan. Kaya, mahalagang maging honest tayo sa sarili natin. Minsan, ang pinakamahirap harapin ay ang hindi talo, kundi ang katotohanan na may bagay nang nakakaapekto sa atin. At kung may natutunan ka sa video na ito, sana ay makatulong ito hindi lang sa'yo, kundi pati sa mga taong mahal mo. Kung may kakilala kang maaaring makarelate sa mga senyales na napag-usapan natin, maaari mong i-share ang video na ito. Again, ang content na ito ay para sa awareness at discussion lamang.
Ito ay hindi pagpupromote ng gambling at hindi rin panghihikayat ng maglalaro. Ako si Rose. Maraming salamat sa panunood. Mag-ingat kayo lagi, mga kaswerte. At magkita-kita tayo sa susunod na Chika Time. Bye!